o committed grave abuse of discretion. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ano po, no? Live po tayo ngayon. Baka akala nyo, kayo ay may mga nagtatanong sa inyo, live po tayo. Kaya lang, di na po muna tayo magbabasa. Mamaya na po after ng talakayan natin para tuloy-tuloy po tayo. Unahin na po natin tong kay BBM, no? Ano po ba yung sinasabi na pag sinabi pong grave abuse of discretion, lagi po natin naririnig yan, di ba? Ah, a certain official committed grave abuse of discretion. Ano po ba talaga ang meaning niyan? Siyempre, para mas maunawaan natin, grave abuse of discretion means a judge or official. In this case, si Ferdinand Marcos bilang presidente ng Pilipinas, President Marcos Jr., means a judge or official acts in a way that's so capricious, whimsical, arbitrary, or despotic. No? That is that it's like they have no jurisdiction, amounting to refusal to perform their legal duty or patent disregard for the law. Ito po yung sa tingin natin, no? Yung pong patent disregard, hindi po, wala na pong pakialam na sa sinasabi ng batas, no? Umakto po siya dahil po sa kanyang often due to his passion or personal biases. Dahil po sa kanyang personal bias, umakto po siya na hindi niya po kinoconsider kung ano po yung nilalaman ng batas and is grounds for review by higher courts via certiorari. It's not just a simple error. Hindi po to simpleng error lang in judgment, but a gross patent evasion of positive duty or habitual refusal to act as the law requires. So pag sinabi pong grave abuse of discretion, talagang dinidisregard mo na yung batas, no? Wala ka ng batas-batas. Tatingin mo, yan yung tama, yan yung sinusunod mo. Yan po ang sinabi nito po ni Associate Justice Leonen na kinumit o nagawa ni Pangulong Marcos. Kung yan po ba ay pwedeng maging grounds for possible impeachment, natural, 'di ba? Grave abuse eh. Masyado kang umabuso. Yung grave, 'di ba? Ang Tagalog po ng grave, grabe. Grabing pang-aabuso mo sa iyong discretion bilang pangulo. O yan po. Ibig sabihin, yung 2023 budget ay 2024 budget according kay Leonen, mayroon pong ginawa si BBM na hindi karapat-dapat. Ito po yung dineclare niya na urgent yung pagpapasa ng budget. Alam niyo po, pag urgent kasi, mabilisan po yung pagpapasa niyan dapat. Kasi urgent eh. Kailan po yan? Halimbawa po, mayroon sakuna. Urgent yun. Hindi na kinakailangan na magtalo-talo kayo. May biglaan kayo, hindi po ine-expect. No? May biglaan kinakailangan umaksyon kayo. O kinakailangan na maipasa agad itong batas na to. Kaya po, urgent. Sabi po ni Supreme Court Justice Leonen, mali yung pagdideklara. Bagamat meron pong kapangyarihan yung Pangulo na magdeklara po ng mga urgent bill. Ibig sabihin, po ay pwedeng madaliin. Magme-menos po kasi kayo eh. Meron pong sa isang araw, yung dalawang reading, kung hindi ako nagkakamali, second and third reading, opo, matinding pang-abuso, grabe. Pwede nang gawin ng isang araw. Pinamamadali.
Kaya ang magiging epekto po nito kung minamadali ng pangulo yung pagpapasa ng 2024 budget, naging daan po ito para hindi gaanong masuri ng mga mambabatas. Alam niyo yun? Kaya po, nakalusot po, na palusutin, ika nga. Maraming palusutin si President Marcos na nakalusot tuloy kasi pinagmamadali niyang ipasa eh. O bakit po grave? Di po ba meron namang karapatan yung Pangulo na sabihin na ito po ay pinagmamadali ko kayo? Itong bill na to ay urgent. Opo, kung kailangan nga po. Kaya lang, ang sabi nga ni Leonen, ang pagbabudget po, hindi naman po biglaan yan. Alam na alam po ng mga congressman at mga senador na kinakailangan po nilang gumawa ng batas. Yung tinatawag nating General Appropriation Act, taon-taon ginagawa po yan. Gumagawa po ng budget taon-taon yung Kongreso. So hindi po kinakailangan yan na magkaroon po ng special. Kasi taon-taon na yan. Ibig sabihin, napupursin na nila yan. Pwede na nilang ikalendaryo yan dahil gagawin nila. Hindi po katulad, halimbawa, gusto pong magpasa na ngayon halimbawa po, katulad nitong kalituhan natin, kung si Bato ba ay may karapatan ba yung ICC na hulihin si Bato o wala. O ngayon, naisip ni BBM, teka, gugulo ang Pilipinas pag hinuli si Bato. O merong nag-sponsor, sinertify niya na nag-sponsor na walang huhulihing Pilipino. Halimbawa lang walang huhulihing Pilipino pagka hindi dumaan sa batas sa Korte ng Pilipinas. O walang malinaw na ganun eh. So gumawa ngayon si Bongo. Gumawa siya ng batas na para yung mga katulad ng kaso ni Bato ay dumaan muna sa Korte ng Pilipinas. Sabi ng Pangulo, tama yan. Baka maulit pa yung ginawa namin kay Duterte. Di ba? Tama siya ron eh. Para maiwasan na yan, isi-certify kung urgent. Kasi may banta na namang huliin. Meron na raw warrant of arrest eh. Halimbawa lang po to ng batas. Hindi gagawin ni BBM yan. Gusto nga nilang paghuhulihin na lahat eh. Anyways, ganun po yung urgent. Hindi mo po ine-expect, kinakailangan. Kaya mo sinicertify na urgent. Pero po, yun pong pagbabudget, taon-taon pong ginagawa yan. Hindi po pwedeng sabihin urgent yan. Di po ba? Yun yung sinasabi ni Justice Leonen. Kaya, grave abuse of discretion para madaliin mo yung pagbabudget. Ang epekto po, hindi nasilip ng maayos. May paglabag di umano si BBM dyan sa pagse-certify niya ng urgent ng 2024 budget. Ayon pa kay Leonen, sabi pa niya, dapat reenacted yung 2023 kasi illegal. Dineklara niya na illegal yung 2024 budget. Kaya lang ito po ay concurring opinion lang. Hindi mismo ito yung nilalaman nung pinagkasunduan ng lahat. Bagamat sumasang-ayon si Leonen sa yan nga po yung pagsosoli ng 60 billion, meron pa siyang ibang opinion na may kasalanan pa si Marcos. Bukod po dito sa posibleng kasalanan nila dahil kinuha nila yung budget ng PhilHealth at dinala sa Treasury, posible pong may kasalanan dyan si Marcos, posible pong may paglabag sila ni Recto. Sigurado ko si Recto ang madidiin dyan. Kasi sinabi, ang linaw ng Supreme Court, unanimous po ang Supreme Court ha. Ibig sabihin po ng unanimous, walang lahat po ng justice ng Supreme Court umayon na unconstitutional yung ginawa ni Recto. Kung umayon po lahat na unconstitutional, isa lang po yung hindi umaayon sa Supreme Court eh.
Si Coach Jarrett. Ang tanong, ano naman papel mo? Hindi siya sumasang-ayon kay Leonen dahil diyan sa grave abuse of discretion. Estudyante ka pa lang, boy. Ayusin mo muna mga sinsyatsyo mo bago ka bago ka kung ano-ano. Sinisilip ko, gusto kong tirahin muna yung ipis na parang kinukutya ako eh. Mamaya, pag nariyan ka pa, yari ka sa akin. Okay. Eto ngayon ang malupit. So ngayon po, alam na alam po natin na sigurado tayo kasi dineklara eh. Pag dineklara po ng Supreme Court at unanimous decision, sabi niya, unconstitutional yung paglilipat ng pondo. So tinitiyak natin kung ang constitutional mayroong lumabag sa batas. Ang question lang, kasali ba si BBM sa lumabag sa batas o si Recto lang? Diba? Yan na lang yung kukwestiyonin eh. At dahil po dyan, magsasampa po ng impeachment ang mga Dilawan, Kakamping at Makabayan Black. Kasi grabe yung termino, grave abuse of discretion. Karapat dapat pong sampahan ng impeachment yan pag may dineklara na. Oh, kaya po naisipan po, natutuwa po tayo sa mga leuba na ito. Naisipan po nila biglang magsasampa po sila ng impeachment kasi nakakatakot yung sinasabi. Grave abuse of discretion. Matinding pang-aabuso. Kaya po naisipan ng mga Dilawan, Kakamping at Makabayan Black na magsampa ng impeachment. Magsasampa po sila ng impeachment kay BP Sara. Yung posibleng lumabag sa batas na si BBM, hindi po nila sasampahan. Kakampi namin yan. Ang sasampahan po nila, si BP Sara. Kalaban namin yan. Yan po ang problema nitong mga tokmol na to. Okay. Hindi ko i-spray niyan. Mas malupit yung ano ko sa ipis. Talagang dinudurog ko ng kamay ko. Talagang gusto ko talaga yung lamukusin. Papakita ko lang sa gagawin. Yung ano to eh. Naipis lang. Kaya na. Nasa dulo na siya eh. Hindi ko naamot. Okay. Punta na po tayo rito sa kay anong pangalan nito? Guanzon. Ito po si Guanzon. Viral po yung kanyang pagwawala sa Rockwell. Sabihin na natin na pagwawala. Pero alam niyo po, naunawaan ko pag kayo po high blood, maunawaan niyo si Guanzon eh. Kasi tayo, high blood tayo eh. Di ba? Minsan hindi niyo nakokontrol eh. Kaya lang, hindi naman po nanapak si Guanzon o tumaas lang yung boses niya at saka tama pa rin yung sinasabi niya. Yun po yung pagkakaiba ng matatalinong nagwawala at mga obobs na pati sarili, nawawala sila sa sarili. Hindi nila control yung sinasabi. Wala pa rin pong sinabi na mali sa tingin ko si Rowena Guanzon. Nakakasindak lang. Ganun talaga eh. Ganun yata pag graduate ka ng UP. Si Miriam Defensor Santiago pag nagwawala, di ba? Okay, ito po sabi ni Rowena Guanzon. Na high blood ako kanina. Ang taas. Medics had to assist me in Rockwell Mall. Sabihan ba naman ako ng Chinese na umalis sa Rockwell Mall because I am contagious after I cough once due to an itchy throat. Minsan nangyayari sa atin yan eh. May pesting ahem tayo. Tuloy natin. He said, you are coughing. You should not be in the mall. Leave. Sabi po ni Guanzon, ang puta. Siya nga,
ang hindi taga Makati. Kita mo, Makati girl. Makati girl ka pala. Na kailangan ba talaga yung 'pag taga Makati ka medyo may ere ka ng konti? Okey. I told him, ah, eto, ang puts ang siya nga ang hindi taga Makati, ako papalayasin niya? I told him, "If you are sick or afraid to get sick, you should not be in the mall." 'Di ba? Tama. You have no right to tell me to leave. Kung makautos parang amo ko siya. Mata pobreng hindi naman mayaman. Yun yung malapit dun, eh, 'no? Mata pobre ka na, hindi ka pa na parang 'di ba? Yung mata pobre ka, hindi ka naman kagandahan. Mata pobre ka, hindi ka naman kagwapuhan. Eto naman, mata pobre ka, hindi ka naman mayaman. Sakit naman, ang sakit naman yan. Bakit mo naman tsinatsabi ang mga ganyang bagay na hindi naman kami mayaman? I told him, yan, "You have no right to tell me to leave." Kung makautos parang amo ko siya, mata pobreng hindi naman mayaman. Pangalan niya Chong. Nag-file ako ng complaint sa Makati Central Police Station. Ang asawa niya nag-apologize pero siya hindi. Dinilatan pa ako. Dinilatan pa, eh. Nandidilat yung mata. Nang babasahan na sila ng Miranda rights ng police investigator, tinakas ng lawyer nila. Mga attorney, gagawin nyo ba yun? Itakas ang kliyente nyo? Pa pala nagreklamo, hindi pala yung kalaban. Kasi nga, mata pobre, hindi naman mayaman. Ang sakit nun. Hindi ba pwede maging mata pobre ng medyo may kaya-kaya lang? Kaya siya nagwala. Ako po nauunawaan ko yun. Kaya Makati ang lalamunan kasi taga Makati. Umangat-angat ka lang ng konti, eh. Ha? Ang yaman, ang lumaki na ulo mo, umangat-angat ka lang ng konti, eh. Nanghihingi lang ng malunggay ang kapitbahay mo, eh. Sabihin mo ba naman ng, "Nasaan kayo nung nasaan kayo nung, walang-wala ako?" Nanghihingi lang ng malunggay. Grabe ka naman, ante, Ante Guanzon, Ante Weng, Ante hinay-hinay ka lang, Ante Weng, mahaba pa laban natin. Damay pa tuloy yung mga DDS. Oh, sabi kaya ka daw nagwawala dahil DDS ka. Hindi po siya DDS, dilawan po yan. Pero, okey yan, bilib kami diyan sa Anteweng namin. Anteweng, apay nga raw din, ang agkakastamit. Hinay-hinay ka lang. Milyonaryang mini, tawag dun. Ayan, ako po naunawaan ko kung saan nagmumula si Anteweng. Eh, kung ganyan po, kung ikaw mismo ay taga Makati, tapos palalayasin ka sa mall niyo, 'di ba? Insulto sa aming mga Makati boys 'yan. Makati boy ito, uy. Makati boy kami ni PL. Kapit ba magka magkapatong lang bahay namin. Nasa taas ko lang si KPL nga, eh. Mga taga Makati kami. Anteweng, haan ka agkakasta. Okay, punta na po tayo rito
sa malupitan na sinasabi po ni Tito Soto. Sabi ni Tito Soto, advance kami mag-isip sa Senado. The Senate on Friday said the version of the proposed 6.793 trillion national budget it approved already included the 60 billion that Supreme Court has ordered the government to return to the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Already did this in this budget, Senate President Tito Soto said when asked about the ruling, directing Congress to reimburse PhilHealth for funds that the Department of Finance had inappropriately diverted to the National Treasury. Senator ayan. So ang sabi po ni Tito Soto, bakit wala yung wala yung advance kami mag-isip? Hindi pa raw po nag-uutos. Pangit yan. Ganda yung merong advance kami mag-isip. Sana ba yun? Ini-English kasi nila Tagalog yung sinabi ni Tito Soto. Kaya muna, gusto ko yung yung kay Tito Soto advance kami. Gusto ko yung mismo sinabi ni Tito Soto. Okay, ito po ang sinabi ni Tito Sen. Soto, sinabing advance mag-isip ang Senado kaya sinauli na ang PhilHealth funds bago pa ang utos ng Korte Suprema. Ayan. Sabi ni Soto, wala mang utos ang Korte Suprema ay naibalik na ang nasabing pondo sa PhilHealth. Yabang din talaga ni Tito Soto. No? Yung Supreme Court ruling, nangingiti na lang kami. Nangingiti na lang daw sila. Kasi nakalagay na sa budget yan, nilagay na namin. Sinauli na namin, nauna na kami sa Supreme Court. Ang yabang mo talaga, Tito Sen. Sinauli na raw nila. Bago pa magpasya yung Supreme Court na isoli, parang pinagmamalaki ni Tito Sen na mas una pa kaming nauna pa kami, no? Advance sila mag-isip. Alam mo Tito Sen, yung mga ganyang huli naming narinig, yung nagsalita niyang advance kami mag-isip, yan yung nag-viral na addict di ba? Advance kami mag-isip, di ba? Oh, addict po yung nagsasabi niyan. Tanong ko Tito Sen. Huwag ko na itanong. Okay. Magyabang Tito Sen, ipapahamak mo na naman yung Senado niyan Bakit? Hindi po dahil magaling kang Senate President kaya magsosoli na kayo. Kasi tuta ka kasi. Yung sinabi ni BBM na magsosoli kayo, isinabatas nyo na kagad. Ipinasok nyo na kagad sa Senado dahil sabi ni BBM magsosoli Alam nyo, ang pangit ng ugali nyo. Sa totoo lang po, kayo sa Senado tsaka kayo sa Kongreso, ang pangit ng ugali nyo. Bakit? Ninakaw po yan Sabi po, ang constitutional. Bakit nyo po kukunin sa budget ng taong bayan? Di, ang pwede palang mangyari, kumuha uli, tapos pag pinasoli ng Supreme Court, pabudgetan lang. Ang alam po namin, pag-intindi po namin sa sinoli, yung pera po na kinuha sa PhilHealth, yun mismo yung isusoli. Hindi naman ganun Ang gagawin ninyo, sosolian nyo lang yung PhilHealth, pero hindi na yung perang kinuha sa kanila. Yung taong bayan na po ang papasan ng ninakaw ninyo sa PhilHealth. Pagkaiba po yun. Ang utos po sa pagkakaunawa naming simple lang po ang utak. Pag sinabing isoli, yung ninakaw nyo, isoli mo. Ganito po, isoli nyo yung ninakaw nyo sa PhilHealth. O sige, taong bayan, sama kayo sa magsoli. Bakit nagnakaw ba kami? Kayo ang gumawa ng kalokohan. Kayo nagnakaw sa PhilHealth ng pera nila. Tapos kasama kami sa pagbabayad. Anong klase yan?
Anong klaseng utak yan? Ganyan po ang gobyerno natin at pinagmalaki mo pa. Dito Sen, na-advance ka mag-isip. Naunahan mo pa yung Supreme Court. Dahil sinabi na ni BBM yan na magsusuli kayo, di ba? Akala nga namin na isuli na yan. Kailan pa sinabi yan? Noong September, bago magmalaking rally. Bago yung unang trillion march rally nyo. Kasi balak awatin ni BBM Hindi na awat. Kaya hindi na rin nagsoli. Pudol nga yan Yung pala tayo rin ang magsusoli. Yung ninakaw ninyo sa PhilHealth, taong bayan na magsusoli sa PhilHealth, napaka-unfair naman yan. Bakit hindi nyo yung lahat na nakumpiska nyo, yun yung isoli nyo sa PhilHealth? Hindi po yung pera ng taong bayan. E di, alimbawa po, hindi nyo kakasuhan si Recto. Ano pong mangyayari sa atin ngayon? Kung hindi nyo po kakasuhan si Recto, pwedeng ulit-ulitin lang ni Recto yan. Total, ang magbabayad, taong bayan malaking kalokohan po yan. Okay. May nabasa ko rito kanina sa mga comments. Hindi ko lang matandaan kung sino. Baka kasi makalimutan ko lang, sagutin na natin. Hindi po totoo na nagsabi po na absuelto, na nagsabi po yung Supreme Court na absuelto si Recto. Yan po lumabas sa abante, pero fake news po yan. Natalakay na natin kanina yan Fake news po yan kasi wala pong sinasabi na absuelto na si Recto sa Supreme Court. Hindi po pwedeng magdesisyon ng Supreme Court kung wala naman nagrereklamo kay Recto. So hanggat wala po nagpapile ng kaso kay Recto, hindi po pwedeng pagpasyahan ng Supreme Court. Ang mga korte po ganun. Ang mga korte po, kung ano po ang dinulog nyong kaso, yun lang po yung pagpapasyahan nila. So ang mga nakasalang pa po dyan, yung illegal ba yung pagpapakidnap kay Tatay Digong o hindi. Yan, nakasalang yan. Pag-uusapan nila yan. Baka mabulaga na lang kayo bigla. Nasabihin ng Supreme Court na illegal yung ginawa nyo kay Tatay Digong. O paano nyo babawiin si Tatay Digong? Ayaw na ibigay ng ICC. Kasi si Tatay Digong lang ang kanilang kasalukuyang kaso. Anong uri ng korte yung walang kaso? ICC. Walang kaso kundi kay Tatay Digong. Eto pa, balikan ko lang to balikan ko lang to nagmamagaling. Nariyan pa ba ako? Ba't hindi ko na makita yung sarili ko? Balikan lang natin to nagmamagaling na si Tito Sen. Tito Sen, sabi mo advance ka mag-isip. Kung talagang advance ka mag-isip, bakit kayo pumayag na ipakuha, hindi ka pumalag nung pinakuha ni Recto yung PhilHealth Fund? Ikalawa, bakit ka pumayag na i-defund, hindi bigyan ng pondo yung PhilHealth kung advance ka mag-isip? Kung alam mo na bawal pala, na porsi mo na yung Supreme Court ay ipagbabawal niya yung pagkuha ng pera ng PhilHealth, bakit hindi mo inawat bilang senador? Ay, hindi nga pala siya senador noon, no? May katukwiran nga to. Bakit kayong mga senador hindi nyo inawat? Si Crazy Vlogs daw yung nagsabi. Hindi po totoo yan kasi meron na pong pahayag si Attorney Ting Lacson. Hindi yung Ting na Attorney Ting, yung magandang spokes ng Supreme Court. Meron na siyang pahayag na hindi nila pwedeng hindi po sila pwedeng makapag-comment dahil
Yun lang pong kinokomenta niya bilang spokesperson, yun lang pong pagpapasya ng Supreme Court. Ang pinagpasyahan lang po nila kung illegal ba, unconstitutional ba yung paglilipat ng pondo. Kung karapat dapat bang isoli yung pondo ng PhilHealth na nakuha at karapat dapat bang wag nang kunin yung natitira pang 29.9 na pondo. Yun po yun. Okay. Chismosa pala tong Jesus Palsis, no? Inatake na naman ng inatake si Rowena Guanzon ngayon. Hindi lang daw yun yung unang pagwawala ni Rowena Guanzon. Eh ano ba pakialam mo kay Rowena? May proseso sa pagbabalik. House includes PhilHealth's 60 billion in 2026 budget bill. Kaya po dapat, alam nyo po, kaya po nararapat talaga makasuhan si Recto at saka si BBM tungkol po dyan. Kasi po, unconstitutional eh. Tapos, tayo rin po pala ang magsosoli. Again, bakit ganun? Dahil nagastos na nila. Mali nga yung ginastos nila eh. Kaya nga dapat isoli nila eh. Okay, meron po. Si Ombudsman Remulla, I guess kanina, hindi ko alam kung radio show yun. At nagtatawanan po sila, pinahuhulaan ni Remulla, may dalawang senador daw. Yung isa daw dating senador na malapit ng ipahuli. Malapit na magkaroon ng warrant of arrest. Yung isa po alam natin na si Ramon Revilla, kasi siya yung dating senador, 'di ba? Wala namang may issue na dating senador na talagang nahe-headline ngayon. At yung isa naman, ang tansya na marami ay walang iba kundi si Jinggoy. O ngayon, eto problema natin sa mga to eh. Lahat ng mga sa tingin nila lumalabag sa batas, nagiging DDS sa tingin nila. Kailan pa po naging DDS yung mga yan? Si Chis Escudero, si Ramon Revilla, Bong Revilla Jr., tsaka ito po si Jinggoy Estrada. Never po yan na mga Duterte. Hindi po naging mga Duterte supporters po. Hindi po naging kailanman, hindi, sa pagkakalam ko, hindi po naging kapartido ni Tatay Digong yung mga yan. Pag sa kanila, once na nabahiran, putya si Chis Escudero nga, ang daming banat ko dyan eh. Tawag nga natin dyan, waiter ni Lisa Marcos. Hindi po namin kasalanan kung nagbaliktaran niya mga yan dahil mga politiko yan. Si Chis Escudero partikular, kaya po bumaliktad yan. Hindi naman bumaliktad, nasa inyo pa rin yan. Kaya po yan ay mas pinaboran niya si BP Sara sa impeachment. Nakita niya yung resulta ng 2025 election. Kung may ambisyon pa silang mga senador na tumakbo sa 2028, hindi po sila mananalo kung aawayin nila si BP Sara. Ang linaw po nun eh. San sila kukuha ng boto nila na panghalili nila sa Mindanao at sa maraming parte ng Visayas? Kahit nga dito eh. Kahit nga dito sa NCR eh. Ang lakas na rin ng mga Duterte. Saan pa sila kukuha?
Eto na naman po si Kulot. VP Sara is not an anti-corruption champion. Hindi siya pwedeng magkunwaring malinis dahil ang buong pamilya nila ay isa sa mga corrupt na pamilya. Magbigay naman kayo ng sample kung ano yung kinorap nila. Ang dali magsabi, corrupt, corrupt, corrupt. Putya, si Martin, bakit hindi nyo masabihan? Ang dami na nagsabi, si Martin dinadala ng pera. May akusasyon eh. Ilan ang bilang ng maletan binigay kay Martin? Meron pong numero. Si Martin, ang sinasabi ni Toby Chanko na talagang utak niyan. 'Di ba? Tinatablan nila si Martin. Bakit hindi nyo binabanatan, Makabayan Black? Congressman ko, bakit hindi mo mabanatan si Martin? Ito naman po ang sabi ni retired General Romeo Pocis. Yes, troops need a pay raise. But giving it during a corruption scandal is a loyalty buying tactic. And soldiers know it. Ayan po. Ang makahulugan po. Ang makahulugang sinabi ni retired General Romeo Pocis. Alam po ng mga soldiers na binibili yung loyalty nila. At proud na proud po, ito po, panoorin saan-saan magagamit ang 110 million piso. Alam niyo po, iba po talaga pag yung mga mukhang pera yung nasa gobyerno, no? Parang gusto pa nilang gawing hero ngayon si Alcantara na nagsoli ng 110 million pesos. Alam nyo, sa totoo lang, bilyon po ang ninakaw ng mga yan. Bilyon-bilyon. Nagsoli lang ng kapiranggot. Kumbaga, mumulang po yung naisoli. Natuwa na kayo dahil, di ba? Hindi nyo napupuna. Tuwan-tuwa sila kay Alcantara. Puring-puri nila. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.